Sa araw ding iyon ay makikita si Orhan na papunta sa kanyang huling misyon sa Mazmora. Pagdating niya ay binati siya ng mga apprentice at excited si Logan dahil huling araw na ito at ganoon din si Orhan, kaya pinakiusapan niya silang huwag magpapakatanga hanggang sa makabalik sila. Pagkatapos ay nag-alok si Carol ng isang kasunduan na kung magtatagumpay sila ay gusto niyang bigyan sila ni Orhan ng premyo o kahit anuman. Tinanong ni Logan si Caroline kung may gusto ba siya. Kinumpirma ng bata at ipinapaalala ang sinabi niya noon kay Sofia na manatili sana si Orhan sa Silver Rabbits of the Night Sky, dahil hindi sumasagot si Sofia ay si Caroline ang nagsalita para sa kanya at matapang talaga ang batang si Caroline. Muli siyang humarap kay Orhan at sinabing may gusto rin si Sofia. Kaso bago pa niya masabi kung ano iyon ay tinawag na si Orhan kaya't ipinagpaliban na lang nila at dito naman ay narinig ng iba pang mga baguhan na ang grupo ni Lebria ay bababa sa mas malalalim na palapag, ibig sabihin magsisimula sila sa palapag 72 para subukan ang kanilang teamwork. Nakarating ito sa pandinig ni Orhan at nag-alala siya dahil unang pagsubok pa lang nila iyon, ngunit napagtanto rin niyang hindi na iyon saklaw ng kanyang responsibilidad at sa totoo lang ay mas mabuti na lang, dahil mas gusto pa niyang pumalpak ang mga walang utang na loob na iyon. Lumipat tayo sa palapag 72 ng Mazmora at doon ay ipinaliwanag ni Oliver na dito magsisimula ang debo ng muling binuong grupo ng mga bayani. Ngayon na napalitan na si Orhan at ang bagong miyembro ay si Phil, ang kanilang layunin ay sakupin ang dakilang Mazmora ng Timog. Nagpasalamat ang bagong kasapi dahil tinanggap siya sa grupo at nang marinig ito, sinabi ni Oliver na mas magaling siya kaysa kay Orhan kahit malinaw na ginagawa lang niya iyon para sang-ayunan siya ni Luna, na tamang desisyon ang pagpapatalsik kay Orhan. Lumipat ang eksena at ipinakita ang nangyari 2 araw ang nakalipas at ipinakilala ng bagong miyembro ang sarili bilang Phil Carpenter. Sinabi ni Oliver na isa siyang expert dahil nakarating na siya sa palapag 100 ng Mazmora ng kanluran, at ngayon mayroon na silang tunay na enchantress kaya't hindi na raw sila magtitiis sa mga mediocre na buff. Binanggit din nila na kamakailan ay nakita ni Phil ang mga account book na hawak ni Orhan, at nagulat siya kung bakit sobrang kuripot nito dahil ang pera raw ay para gastusin at iminungkahi ni Oliver na tigilan na ang usapan tungkol kay Orhan, at bigyan na lang ng maayos na pagtanggap si Phil at nag-toast sila. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Luna at medyo balisa siyang nagtanong kung bakit nasa dakilang Mazmora si Orhan kasama ang Silver Rabbits. Nagulat ang lahat at hindi maintindihan ni Anel kung paano napunta si Orhan sa mga rabbits sa loob lamang ng 3 araw. Kaya hinihingi ni Luna ang paliwanag kung ano ang nangyari habang wala siya. Ibinunyag ni Anel na umalis si Orhan sa grupo 3 araw na ang nakalipas at sabay lingon kay Oliver at nagtanong kung nagsawa na ba ito sa kanila. Dito nagalit si Derry at nilinaw na sila mismo ang nagpapalayas kay Orhan na seryosong-seryoso. Humarap si Luna kay Oliver at tinanong kung totoo iyon at kinumpirma ito ng walang hiya, sabay ipinakilala si Phil bilang bagong enchantress. Ang babaeng may berdeng buhok ay nahihiya na nagpakilala, pero binaliwala siya ni Luna at ipinaalala na mula pa noon ay tutol na siya sa ideya na palitan si Orhan at nang makita niyang hindi pinapansin ang bagong kasapi, hinawakan niya ang kanyang espada. Pinapakalma siya ni Oliver at sinabing alam naman ni Luna na wala sa sapat na antas si Orhan para sa mga darating na laban. Hindi pumayag si Luna at iginiit niya na si Orhan ang haligi ng grupo at dahil sa kanya kaya sila umabot sa kinalalagyan nila ngayon, kaya alam niyang sa hinaharap ay hindi na sila uunlad kung wala siya. Nagalit si Anel at nilinaw na kahit anong gawin pa ay huli na para baguhin ang desisyon. Sumang-ayon si Luna kaya't nanahimik na lang siya at sinamantala ni Oliver na kumpleto sila at iminungkahi na repusuhin ang plano, dahil unang beses palang makipagtulungan ni Phil. Sinabi niyang una nilang susubukan ang koordinasyon sa palapag 72 at kung walang problema, tutuloy sila sa pagsakop ng palapag 74 at tumanggi si Luna at tinanong ni Oliver kung bakit, at sumagot si Luna na ayaw niyang mamatay. Pinagtawanan siya ni Riganelli at binanggit na hindi sila mamamatay sa palapag 72. Inamin ni Luna na mahusay si Phil bilang enchantress pero naniniwala siyang mas mabuting mag-practice muna sa mas mataas na palapag. Sinabi ni Dreg na hindi na kailangan dahil nagawa na nila iyon dati at madali pang ang nakarating sa palapag 72. Pinapaalala ni Luna na may itim na dragon sa palapag na iyon at noon ay nanalo lang sila dahil sa swerte. Ipinabatid ni Derry na noong una ay may pabigat silang si Orhan kaya't ngayon ay mas magiging madali at muntik nang sumagot si Luna.
pero binara siya ni Oliver at sinabing susuriin lang nila ang koordinasyon at hindi nila planong talunin ang dragon. Ngunit iminungkahi ni Derek na patayin na rin ang dragon habang nandoon sila. Tinawag ni Luna na kabaliwan ang bumaba ng walang Orhan at hiniling na pag-isipan muli at binaliwala ni Oliver ang payo. Sinabing tapos na ang desisyon at hindi siya tatanggap ng pagtanggi. Balik sa kasalukuyan ay hinarap ni Oliver ang Mammoth, ngunit hindi niya mapasok ang depensa nito at nang mag-charge ang halimaw ay inutos ni Derry na umatras at pag-urong nila, nawala ang buff ni Oliver at bumibigat ang pakiramdam ng katawan niya. Nagulat siya at tinanong si Phil kung bakit napakabilis mawala ang buff at sumagot si Phil na hindi pa siya sanay sa estilo ng laban ni Oliver. Nagtaka si Oliver dahil nakasanayan iyon ni Orhan sa loob lang ng isang oras noong unang araw. Biglang nagpaputok ng sinag ang halimaw at bahagyang na-block ni Derek, pero aksidenteng na-redirect ang atake kay Nelly at doon ay nagreklamo si Nelly, pero nagdahilan si Derek na nadulas lang at hindi maintindihan ang nangyari at nagpatuloy siya sa depensa. Sumunod na umatake si Anel at nagpaputok ng mga apoy pero ni Gasgas ay wala sa halimaw. Sinabihan siya ni Oliver na seryosohin ang laban ngunit sinabi ni Anel na seryoso siya at nagtaka siya kung bakit napakahina ng mga opensibang spell niya. Nang marinig ito ay inutos ni Oliver kay Phil na dagdagan ang buff ni Nelly at sinabi ni Phil na nagawa na niya. Pinapagawa ulit ni Oliver at ginawa niya ngunit mahina pa rin ang mga atake ni Nelly at nalito si Oliver. Dahil dapat mas mataas ang support magic ni Phil kaysa kay Orhan, nagtaka siya kung ano ang nangyayari. May humingi ng direksyon at nag-utos si Oliver kay Nelly na umatake sa tagiliran, papunta na sana si Nelly ngunit umaatake ang Mammoth mula sa mga gilid kaya't napilitan siyang umatras at inutusan ni Oliver si Phil na unahan ang mga susunod na galaw ng halimaw. Sumigaw si Phil na hindi niya kaya. Ngunit ipinapaalala ni Oliver na bahagi rin ng trabaho ng Enchantress ang pag-analyze ng battlefield at humingi ng paumanhin si Phil, binanggit na sa ngayon ay support magic lang ang kaya niya. Tinawag siya ni Anel na walang silbi at napansin ni Oliver na hindi sila lumalaban gaya ng dati at nagtaka kung bakit napakahina nila kahit may mas magaling na kasama. Habang nasa gilid si Luna ay tinanong niya si Oliver kung naiintindihan na niya ngayon. Nang sasabihin na sana ni Luna ang dahilan kung bakit sila nanghina, biglang lumitaw ang itim na dragon at napatigil ang lahat sa gulat at mabilis na bumababa ang halimaw at dinurog sa isang bagsakan ang monster na kalaban nila kanina. Dahil sa presensya pa lang nito ay inutusan ni Luna ang lahat na tumakas ngunit tumanggi sina Derek, Oliver at Anel, sinasabing kaya nila itong talunin at dahil tatlo silang matigas ang ulo, wala nang magawa si Luna kaya't sumulong pa rin sila. Sinubukan ni Derek na harangin ang hininga ng dragon pero tumilapon siya matapos tamaan, agad ginagamot ni Luna ang kanyang mga sugat at samantala ay sinisi ni Oliver si Phil dahil hindi niya binigyan ng buff si Derek, pero hindi siya sumasagot dahil nagulat na siya sa sobrang takot. Sinubukan ni Anel na saktan ang dragon pero masyadong mahina ang kanyang mahika, nang gumanti ang dragon ay nagtago siya sa likod ng isang bato, ngunit sumabog ito at tinangay siya palabas ng laban at dahil dito, wala na sa laban sina Derek at Anel. Nag-isip si Oliver kung ano ang gagawin at hiniling ni Luna na pabagalin niya ang oras para makatakas sila, dahil dito ay napasigaw si Oliver at napabalik sa sarili si Phil, at hiniling niya ang mga buff at ginawa iyon ni Phil. Ngayon ay mas may kumpiyansa at sinimulan ni Oliver ang pag-charge ng kanyang magic convergence, kasabay nito ay naghahanda rin ang dragon ng atake at hindi na naghintay si Oliver at binaliwala ang babala ni Luna na mag-ipon pa ng mahika, at pinakawalan niya ang Celestial Flash. Nagbanggaan ang atake niya at ang hininga ng dragon at napuno ng usok ang silid, at tinangay si Oliver ng impact dahil masyadong mahina ang kanyang atake kumpara sa dragon. Natataranta ang lahat at sumigaw ang babaeng may asol na buhok at iminungkahi ang paggamit ng Portal of Caprice. Ipinaliwanag na isa itong emergency escape magic item, magagamit lang sa loob ng dungeon at sapilitang nagkokonekta ng lugar patungo sa ibang lokasyon. Nag-alinlangan si Oliver at sumang-ayon si Phil dahil maaari silang mapunta sa kahit anong boss room, sa mas mataas o mas mababang palapag at sinabi ni Luna na mas mabuti iyon kaysa lumaban sa itim na dragon. Pumayag si Oliver, binuhat nila ang lahat at ginamit ang portal. Napansin ito ng dragon at lumipad at bago pa sila tuluyang makalabas, pinakawalan nito ang hininga ng apoy para harangan ang daan at makaalis sa palapag na iyon at nang makaligtas na sila, nakahinga ng maluwag si Derek.
Ngunit naunawaan ng iba ang mas masamang nangyari at ang itim na dragon ay na-teleport sa ibang boss room, at maaaring umatake ito sa mga walang kamalay-malay na adventurer. Dahil sa bigat ng sitwasyon ay iminungkahi ni Luna na bumalik agad sa guild at humingi ng sapilitang evacuation. Nag-alinlangan sandali si Oliver dahil mapaparusahan sila subalit alam niyang hindi iyon ang dapat alalahanin, kaya iniutos niyang bumalik agad. Pinigil siya ni Luna at tinanong kung iiwan ba nila ang iba. Tiningnan ni Oliver ang mga kasama at nagpasya siyang manatili habang ginagamot ni Luna ang dalawa. Binanggit niya na pagkatapos humiling ng evacuation, kailangan nilang talunin agad ang dragon kaso para mangyari iyon, kailangan nilang palitan si Phil at ibalik si Orhan at tumanggi si Derek na humingi ng tulong kay Orhan, kaya't ipinaliwanag ni Luna kung bakit sila mahina. Nilinaw niya na hindi sila nagbago at normal pa rin sila pero ang tunay na dahilan ng kahinaan nila ay simple dahil sa wala si Orhan. Sinabi niya kay Oliver na si Orhan ang tunay na pinanggagalingan ng lakas ng Celestial Flash, at ang ginamit niya kanina ay halos walang sapat na naipong mahika. Tinanong ni Luna kung alam ba nila ang mga basic rules ng support magic at kinumpirma ito ni Oliver. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng buff ay nakadepende sa nagko-conjure ng spell, at ang tagal ng epekto ay nakadepende sa tatanggap. Kaya kailangang i-renew ng enchanter ang mga buff bago pa ito mawala, at karaniwang tumatagal ang mga ito ng mga 3 minuto at kinumpirma ni Phil ito subalit sinabi niyang sobrang taas ng magic resistance nila, kaya hindi man lang umaabot ng 2 minuto ang mga buff, at kay Oliver ay mas malala pa mga 1 minuto lang. Ipinaliwanag ni Luna kay Oliver na isang bangungot ang katawan niya para sa isang enchanter pero kahit ganoon, kayang-kayang i-manage iyon ni Orhan at sinabi ni Oliver na kung ganoon dapat ay kaya rin iyon ni Phil, lalo na't mas mahusay siyang enchanter kaysa kay Orhan na mas mababa raw ang antas kumpara sa iba. Ngunit ibinunyag ni Luna na alam ni Orhan ang sarili niyang kakulangan, at dahil doon ay gumawa siya ng mga original na spell para bumawi at nagtaka ang lahat, pero iginiit ni Luna na totoo iyon. Matapos magamot ang kanilang mga sugat ay pinamadali ni Luna ang pag-alis. Habang papabalik ay sinabi ni Oliver na kahit gumawa pa si Orhan ng mga original na spell, hindi pa rin ito ka-level ng ibang enchanter at sinabi ni Luna na nagkakamali siya. Ipinaliwanag niya na may isang spell si Orhan na nagpapataas ng power ng higit 50 beses, nabigla si Oliver at iginiit naman ni Phil na imposible iyon, dahil kahit si Selma ay mga 10 beses lang ang kaya subalit sinigurado ni Luna na totoo ito. Dahil dito ay tinanong ni Oliver kung nakadepende ba ang Celestial Flash niya sa support magic ni Orhan, kinumpirma ito ni Luna at idinagdag na hindi lang iyon, pati na rin ang offensive magic ni Anneli at ang depensa ni Derek ay apektado. Ipinaliwanag niya na ang mga original spell ni Orhan ay inilalapat sa kagamitan at pati sa mga spell mismo, kaya hindi nila biglang nararamdaman ang bigat o pagbagsak kapag nawawala ang epekto. Doon tuluyang naunawaan ng lahat kung bakit sila ngayon ay sobrang hina. Tinanong sila ni Luna kung naiintindihan na ba nila si Oliver pero alam niyang huli na ang lahat. Paglabas nila ng dungeon ay tiningnan sila ng ibang adventurer ng may paghanga. Inakala ng mga ito na napakahusay ng coordination nila sa bagong enchanter, pero alam ni Oliver sa sarili niya na hindi iyon totoo. Nakaramdam siya ng pagiging mediocre at naisip niyang hindi siya karapat-dapat tawaging bayani. Pero binigyang diin pa rin niya sa isip na siya ang tumalo sa itim na dragon at nabuo ang grupong ito dahil sa kanya hindi kay Orhan, talagang si Oliver ang pinakawalang utang na loob.